Lumalaki ng lumalaki ang ating pagkakautang pero tila hindi yata tama yung ating prioritisasyon ng paggugol doon sa mga inuutang natin na budget na yan. Labag sa konstitusyon, ito ang mariing iginiit ng mga grupong naghain ng petisyon upang ipawalang bisa ang General Appropriations Act of 2025 sa Korte Suprema ngayong araw. Ito ay pinagsama-samang pagkukwestiyon ng Teachers Dignity Coalition, Freedom from Debt Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates sa 2025 national budget. Anila nilalabag nito ang konstitusyon sa pagbibigay ng mas mataas na pondo sa infrastruktura kaysa sa edukasyon. Hindi ito maayos, no? At kakikitaan natin ng ilang mga paglabag. In particular, paglabag doon sa mandato ng saligang batas na dapat yung edukasyon ang may pinakamalaking gugulin, may pinakamalaking budget allocation. Pero hindi po ganoon ang nangyari. No? Ang pinakamalaking alokasyon ng budget ay ibinigay sa DPWH. Kasama nito ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO laban sa Republic Act No. 12116 o GAA 2025 dahil nilabag nito ang Section 5, Paragraph 5, Article 14 ng 1987 Constitution na nag-uutos na bigyang prioridad ang edukasyon sa pambansang budget. Traditionally and historically, ang DepEd alone, hindi pa kasama yung TESDA, hindi kasama yung CHED at SUCs, traditionally, ito po ay yung pinakamataas na budget na ahensya. Pero ngayon, pag sama-samahin lahat ng education agencies, DepEd, TESDA, SUCs at CHED, kulang pa rin, mas mataas pa rin po yung DPWH. Binatikos din ng mga petitioner ang umano'y reclassification ng pondo upang palabasing may pinakamalaking alokasyon ang edukasyon. Kabilang dito ang pagsasama ng budget ng mga institusyong hindi tradisyonal na pang-edukasyon tulad ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy at iba pang ahensya sa ilalim ng Department of National Defense, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at Department of Science and Technology. Anila dahil dito lumitaw na may 50 bilyong piso lamang ang budget ng edukasyon kumpara sa DPWH. Samantala pinaliwanag ni Attorney Pedrosa na kung mapawalang bisa ang GAA 2025, hindi maaapektuhan ang operasyon ng ibang tanggapan ng pamahalaan. May kapangyarihan po na mag-reenact yung budget. Ibig sabihin yung budget ng nakaraang taon ang magiging batayan para ipatupad para sa pangangailangan ng ating operations, ng government operations sa ngayon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.